Guys, welcome to my vlog. For today's video, we will check some of my Yessie item. I start to collect Yessie maybe 6 years ago. From 2018 until now, I collect Yessie. So my first Yessie is Yessie Triple White. So ano na kayang itsura niya from now? So eto na siya, guys. Yung first Yessie ko, nabili ko maybe 6 years ago. So, eto na siya ngayon. So, yellow na yung sole niya. And hindi ko na siya ma-recover yung dati niya. So, medyo lapit siya ng kulay dito. Sobrang dilaw na ng sole niya. But, yung tibay pa rin niya is nandoon. So, hindi pa rin siya bumubuka. And then yung shoelace niya, it's same pa rin. So, hindi ko na tinali kasi medyo hindi ko na siya ginagamit. So, I like this, yung quality nito. This is my first Yessie. So, mas gusto ko yung quality ng mga naunang Yessie kasi sobrang legit talaga. So, medyo makapal yung upper layer niya. Unlike sa mga nare-release nila ngayon na medyo manipis. Yung mga V2. So, yung sole niya, so, hindi ko na rin matanggal yung stain. So, ang dami ko nang ginawa sa kanya. So, pati yung mga foam. So, hindi pa rin siya bumubuka until now. But, this, yan. So, yung mga stain dito sa loob, hindi ko na siya rin mahabol. Pero yung upper layer niya is same pa rin siya nung texture nung nabili ko siya. So, yung next Yessie ko naman is nabili ko siya maybe 3 years ago. So, from 6 years, hindi ako medyo nagbibili kasi medyo gipit tayo noon. So, nung nagkatrabaho ko, nagbay ako ng Yessie 700 Honey Flux. Yan. So, this one, guys. So, eto, medyo bumili na ako ng dark sole kasi medyo mahirap i-maintain yung sole ng Yessie. So, I choose this kasi black yung sole niya, and then dito nagkamali ako ng sizes. So sa Yessie medyo smaller size siya. So kung 7 kayo, dapat 8 yung kukunin nyo. So nagbay ako ng maybe 6, I think 6 yung sizes nun. So dapat 8 yung bibilin ko kasi kala ko na malaki siya. So when you buy, so kalahati lang ng paa ko yung kasya. So nagpapalit ako. Bumili ulit ako ng panibago. So, yung isang Yessie na nabili ko ng maliit, binigay ko sa sister ko sa Pilipinas. So, this is it, guys. So, medyo madalang ko siyang gamitin kasi mahirap siyang terduhan. Pero, consistent pa rin siya. So, wala siyang ka-fade-fade kahit may mga dust na siya. So, pati yung sole niya, yung mga foam sa ilalim. So, ganun pa rin. And then, ang problema ko lang dito is medyo nade-deform siya. So, nilalagay ko siya lagi ng mga excess paper sa loob. So, para rin matanggal yung moisture niya. Kaya paper nilalagay ko, yung mga jar niya. So, this is after 3 years. So, ganun pa rin yung itsura niya, guys. My next Yessie is the Yessie 700 Boost Ghost Lace. So, this is the one. So, ito yung medyo nagkakalabuan na sila, Kanye West and yung Adidas. Ayan. So, ito yung 700 edition nila na wala siyang lace. So, I get this maybe 2 years ago. So, before ako magbakasyon sa Pilipinas. So, nasuot ko to sa Pinas. But, medyo hindi talaga ako. So, binili ko siya kasi medyo black pa yung sole niya. But, ang problema naman dito is yung upper layer niya. Ayan. So, medyo nag-i-stain siya. Look at that. So, yung nabili ko to, wala siyang yellowish dito. But now, meron na siya. And then also here. So, nagkaka-stain siya. So, kaya, eto na talaga. Pinagbigyan ko lang si Adidas na hindi na ako magbabay ng white shoes ng Yessie. But, ayan. So, nainganyo kasi white and black. And then yung edition niya na wala siyang lace. So,
medyo naiganyo ako dyan. And so medyo may stain na siya here also. So nakikita ba siya? So, nagkaka-stain siya here, pati rito. Ganun din yung isa niya. Ayan. So may mga patches siya ng yellowish. So yung binili ko to sobrang ganda kasi sobrang puti, tapos kala ko madali siyang i-maintain kasi yung texture niya is parang nylon na texture. Hindi siya pangkaraniwan katulad ng Adidas V2 na medyo tela siya. So kala ko madali yung maintenance niya, pero mahirap din pala. So this is my third Yeezy 3 years ago. So guys, this naman yung nabili ko a month ago. So, nagamit ko na rin siya many times. Ayan. So, may mga marks na siya ng gamit. Ayan. So, may mga mark ng mga nails. Ayan. So, naapakan ko. But, sobrang lambot pa rin niya. And hindi siya nagbabago yung size. So, akala ko, nung bumili ako ng Yeezy, kasi ang size nito is size 7. So, binili ko yung regular size ng paa ko. Nung kasya lang, ng fit na fit sa paa ko. But guys, ang maganda sa Yeezy, hindi siya nade-deform. So kahit matagal mo siyang gamitin, hindi siya lumalaki. So ayun yung rubber niya, so nakukupi. And then yung sole niya is sobrang lambot. So madali siyang i-maintain kasi punas-punas lang guys. And then babalik na siya ulit sa dati niya itsura. So this is my first Yeezy slide. I buy this maybe a month ago. Guys, this is my 5th Yeezy. This is Yeezy 352 Boost V2 Black. Ayan. So dito medyo hindi na ako nagagandahan sa upper layer ng Yeezy kasi medyo malambot na siya, and like dun sa triple white na nabili ko 2018 or 2019. Ngayon medyo malambot na yung upper layer niya. Ayan. So medyo manipis yung tela na ginamit niya, yung thread. But the sole is stunning guys. So I like this sole. Itong Yeezy na to is never ko pang nagamit. So I buy this maybe a month ago. Ayan. So never ko pa siyang nagagamit. Also, my next Yeezy is the Yeezy 700 Boost Copper Paint. Ayan. So this is copper paint guys. Ito yung very different yung design niya, unlike dun sa mga Yeezy 700 Boost na nabili ko. So with shoelace also, but yung design niya is very stunning kasi kakaiba. So para siyang meron siyang skeletal here sa side niya. Ayan. And then also they have here the paint also here na pero para siya nagiging brown na orange going here. So I like this, but I have issue here na pagka kasusuot mo siya medyo na-open siya dito. Ayan. So medyo bumubuka siya guys kasi hindi siya nadadala ng lace. But all in all, I like it very well, and then yung design niya kakaiba. My last but not the least, this is Yeezy 352V. So I never use this item. So na-buy ko lang siya a week ago. So maybe 1 week already. So I like this because very madali siyang linisin. So it's easy to clean, and also yung sole niya hindi siya masyadong dumi. So that's all guys. Ito yung mga collection ko ng Yeezy item. So almost all of them is nag-buy ko sa Saudi Arabia. So a lot of them, but this one is I buy here. I buy on Middle East on Doha, Qatar. So ito pinuntahan ko talaga to sa shop. So dati pwede ka magpa-reserve sa Adidas shop, pero ngayon bawal na. So minsan raffle yung ginagawa nila ng mga Adidas sa shop. So mas nagbabay ako ngayon online using Adidas application and Level Shoes application. Also the Onas application. So doon ako bumibili ng mga Yeezy items. So guys, that's all for today. Please like, share, and subscribe to my channel, Martin D. So that's all guys. Thank you for watching.
Hope to see you soon.